po sa mga kapareho kong nagtutubig. So, ngayong araw gusto ko rin pumisingit sa inyo itong aking ah, mga ginagawa dito sa ating water station. So, ang ating water station po ay nagsimula po ako since COVID kasi nga po wala na pong ibang trabaho, nag-stop po ako kaya ang ginawa ko po ay nanalangin po tayo at ito pong binigay ng Panginoon na business po natin. Okay. So ang ating pong water system ay meron po siyang dalawang membrane. Ayan. Patayin ko muna yung source para hindi maingay. Ayan. Dalawang membrane po siya. Ayan. Kagandahan po sa dalawang membrane, madaling i-maintain po ang machine natin. Okay. So ito po, meron po siyang 3 brine tanks. Itong unang brine tank po, ito po yung mga lagayan ng mga ano ito, mga uling, bato. And ito pareho po sila sa second brine tank natin. Dito po sa pangatlong brine tank natin mga kapatid, ito po yung regenerate natin ng rock salt. So meron po tayong brine tank dito. Ayan, nandito po natin brine tank. Ito po yung nilalagyan natin ng rock salt. Rock salt para ma-regenerate po natin ito at mas masarap po yung tubig natin. The more na dadamihan po natin yung rock salt na ilalagay doon, bababad sa brine tank, the more na mas masarap po yung tubig natin kasi malinis po siya. Ito po yung sample ng ating rock salt. Ito po binibili ko lang po sa palengke. Mas mura po kasi kaysa sa sako-sako lang. Ayan, ito po. Yung rock salt po natin. Ito. Ayan. Nabibili ko po siya ng 25 pesos per kilo. So, sa inyo pong lugar, meron po yan. Maghanap lang po tayo. Kasi pagka sako po tayo, medyo tagilid na po tayo sa maintenance po natin. So, meron po tayong dalawang tanke. Ito po yung raw tank natin, mga kapatid. At ito po yung product tank natin. So, ito product tank natin, ito po yung malinis na tanke. Kasi, siyempre dito na nga yung product tank. Nasala na siya dito sa ating mga filters. So, meron tayong filters dito. So, ang filters po natin ay tatlo. Ayan, tatlo. Ayan po siya. Meron tayong dalawang carbon na filters. So, ito pong carbon filters, ang marirecommend ko po sa inyo, hanap po tayo ng supplier na hindi tayo masisira sa lasa. Kasi ito po yung nag-aalis po sa lansa, siya po yung nagpapasarap sa tubig. Ayan. So, meron din po tayong micron filters. Ang tawag po dito ay micron filters. So, meron siyang number 1, 5, at saka 10. Yung number 1 po, papalit po kasi yan. Yung filters na micron sa Jamet. Mura lang po ito. 80 pesos lang po yata. Pero depende po sa supplier natin. Tignan po natin. Sabi ko nga po kanina, tignan po natin maigi yung mga filters na binibili natin. Kasi baka mamaya, doon tayo masisira sa lasa. Kasi sa number 1 kasi sa mga customer natin, yung lasa. Binabalik-balikan po natin. Yan. So, ang 10 micron, ibig sabihin, siya yung mauunang sasala doon sa tubig na galing sa brine tank natin. Sorry. Sa, tawag na to? Kalimutan ko naman na. Dito sa multimedia natin. Multimedia. Okay. So, pagkatapos sa multimedia, pupunta sa dito sa 10 micron filters natin. So, siya yung unang sasala. Nasasalayan na yung mga buhangin, yung mga dumi. Yan. So, dito pa lang, siya lang sala na siya. Hanggat pupunta siya sa 5 micron, papalitan at darating na siya sa 1 micron. So, makikita natin ito, meron siyang isang micron pa dito. So, pagkatapos ng carbon natin na filters, meron pa siyang micron. So, kung napapansin natin, papalit tayo ng filters mga kapatid, malinis itong 1 micron kasi hindi ito
siya sa may malapit sa product tank natin. So meron tayong automatic pump control para sa product tank. Meron tayong UV light dito po. Lahat po yan ay pwede po natin tanungin sa ating channel at sasagutin ko po na tig-isa. Yan. Ito po ay ating ultraviolet water sterilizer. Ito. So yung valve po niya, meron po tayong mabibili yun sa Shopee. So titignan din po natin Shopee or sa supplier po natin na kalidad. Pwede rin po. Bibili lang po yata ito ng mura sa Shopee. Kaya sa Shopee po ako nag-o-order. So meron po tayong dito naman tayo sa switches. Sa switch po natin yung raw. Means to say, ito po yung magkakarga. Nag-feed siya. Ito yung makina ng raw. Nag-feed siya. Tapos i-feed natin siya ng RO motor. Ito yung RO motor sa akin. Ayan. Para magkarga yung raw water natin papunta sa product, magpupuno siya. So papakita natin. Doon siya. Ayan na. Umandar na. Sunod, pandarin natin yung RO motor. Puno na siya. Puno. Walang lumabas sa labasan ng tubig doon. So puno na yung tangke natin. So yung feed motor naman, ito po yung motor natin na papaganahin para dito sa dispensing faucet po natin, mga kapatid, nakatubig. So yung UV light, ito po yung pinaka-importante sa lahat. Kailangan po natin i-on ito pag nagre-refill po tayo kasi dito po pinapatay yung mga bacteria, lalo po sa mga water testing natin. Huwag po natin kakalimutan na i-on po natin yung UV switch po natin. So depende po sa motor natin yan. I mean sa machine po natin na ginagamit. So yung pinaka-main na topic po ngayon, mga kapatid o mga katubig, itong backwashing natin. Kapag ipapakita sa inyo. Dito po sa backwashing natin, mga katubig, dito sa, ang gamit ko kasi digital na siya sa backwashing. Meron kasi mga manual pa lang yung tinutusok natin. Hindi ko pa kasi na-try yun. Dito kasi ako nag-start since nag-water station po tayo. So, ito po ay digital na. So, ang number one po, ang pinaka-importante na isipin po natin pag bago tayong mag-backwash, dapat punong-puno po yung raw tank natin. Kasi ang raw water po natin, o raw source, siya po yung maglilinis dito sa ating multimedia. Ayan. So, ito po siya. Nakalock siya, no, mga kapatid. Dito siya mag-backwash. Kung gusto mo siyang i-open, yan, ilong press mo itong dalawa na ito, o dalawang triangle na pataas pababa. Long press mo lang, nawawala yung susian na yan. Long press. Ayun. So, ibig sabihin, pwede na siyang mag-backwash dito. So, open ka ng mag-backwash. Ngayon, mga kapatid, kaya ito yung ignition na to na dilaw. Means to say, hindi pa siya nagbabackwash. Ibig sabihin, nag-ooperate ka or pwede ka nang magtinda ng tubig. Ito yung palatandaan na hindi nagbabakwash yung iyong machine. Kagaya niya, no, may dilaw. Dilaw, yan. Mamaya makikita nyo pa mamaya, walang magpapakita na ganito pang magpapakwash na po tayo. So, ang ginawa ko po dito, sinet ko na po siya kung ilang oras ka magbabakwash. Kung gusto mong iset, halimbawa, set mo yung katagal niya ng backwashing, ito po yun. Pindutin nyo lang po. Ayan. Ito yung timer po, ay oras po natin ngayong gabi. Pwede nyo po siyang iset. Kung gusto mong iset, pindutin mo lang ulit sa gilid. Ayan, pwede mo na siyang palitan. Bawa lang, alas 7 na ng gabi ngayon. Ayan, gusto mong iset na yun ng alas 7 ng gabi, alas 7, 9:13. Pindutin mo na. Ililipat niya yung second. 7:57 ng gabi, set, pindot. Ayan, set na siya. Next naman, set natin yung kung ilang oras ka magbabakwash. Ayan. So, yung 2.0, ibig sabihin 3 minutes siya magbabakwash.
Lilinisan muna niya, ilalabas muna niya yung dumi ng 3 minuto. Ayan. So, ganun kasing ginagawa ko para malinis yung multimedia natin. So, depende po sa inyo yan. Pwede nyo i-adjust, pindutin mo ulit, pwede mong gawin. Pero ang ginagawa ko si 3.0 lang. Pindutin mo para mag-save. Ayan. Dito naman sa next, sa pang-tatlo, ito na yung cleaning niya. So, 3 minutes din yung ginawa ko para malinis din. So, nung una, tatapon niya yung dumi. 3 minutes, yung number 2. Number 2, sorry. Ngayon, pang-tatlo, tatapon naman niya yung dumi. Paplush niya. Yan. So, kung okay na tayo doon, save na. Yan. Pwede na tayo mag-backwash. Okay, so ngayon, i-on ko na yung aking water source pump para mag-start na tayo sa backwashing. Yan yung water source pump natin. Meron din siyang isang filter para malinis din kahit papano, kahit yung raw tank lang natin malinis na mga kapatid. Okay. Yan. Ito. Ang unang gagawin natin mga katubig, i-on natin yung raw. Pag mababakwas po tayo, ang i-on lang, ito lang pong raw motor. Ito lang pong open natin. Wala na pong iba dyan. Hindi na po nakakali yung iba dyan. So, ito lang yung i-on natin, raw motor. So, dito, automatic, pindutin na natin itong backwash. Ito, backwash. I-open ko ulit. Kasi nag-lock. Long press. Ayan. So, pindutin ko itong backwash. Automatic ito mag-backwashing. Ito. Ayan. Dito na lang. Kaya ito ang kagandahan ng automatic o digital na head natin mga kapatid. Ayan. Nagbabakwash na siya. Kaya nyo siyang matakot. Sabi ko kanina, di ba? Dilaw yan, hindi nagbabakwash. So, ito yung unang binabakwash natin. Ayan. Wala siyang ignition. So, hindi pwedeng magpinda pag nagbabakwash. So, makita natin, nagbabakwash siya. Ito. Kita mo yung backwashing niya dito. Ayan. Di ba yung sinabi ko kanina, number 2? Ito, pinaflush na niya yung dumi ng ating multimedia. Mamaya pag naging number 3 na yan, ipa-plus na rin niya yung nalinis niyang dumi dito sa multimedia natin, kapatid. Okay mga kapatid, mga katubig, so next topic natin, pwede po kayong mag-drop ng inyong comment doon sa section comment natin para ma-address po natin lahat. Actually, 6 years na po kung magtutubig at awa ng Diyos, meron na rin po tayong 200 gallons per day. Pwede ko po kayong sagutin doon sa ating comment section. Papalo na lang po and pa-subscribe para tuloy-tuloy po yung makita po natin kung ano po yung mga susunod pong mga video po. Ayan. Salamat. Ayan, ito po yung aking looban. Gumagawa pa ako ng ice. Pakita ko rin sa labas. Ayan, meron ako extension para dito ko ilalagay yung mga galon. Meron tayong kolong, 2 kolong, isang multicab nandun nakagarahe. Ayan. Ito po. Ayan. Okay, pa-drop na lang po sa comment section natin mga kapatid, yung mga gustong magtanong sa mga nasiraan ng motor, pwede rin po nating sagutin. At sa mga baguhan po na gustong magkanegosyo ng water station, pwede rin ko po kayong bigyan ng idea at para ma-challenge po tayo sa ganitong negosyo. Actually, maganda po ito kasi araw-araw po itong ginagamit, or araw-araw po itong kailangan ng tao. Okay, salamat po. Sa ulitin po.